Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ba ay mahilig gumamit ng artificial intelligence or yung nagtatanong kayo sa ChatGPT? Ako din naman po ay madalas na ginagamit ko po yan kapag meron akong gustong malaman ng mga terminologies at mga meanings, ay tinatanong ko po yung artificial intelligence ng Google. Meron tayong bisita ngayon, si Kuya Ivan Agustin. Ay siya po ay talagang gumagamit ng ChatGPT sa pagdi-DIY niya po ng kanyang sasakyan. Kaso, may mga problemang matindi yung kanyang Mitsubishi Mirage at halos lahat ng kanyang pagtatanong ay kay ChatGPT. Makakatulong po ba si ChatGPT sa mga sinasabi niyang information kapag po kayo ay magdi-DIY ng inyong sasakyan? At ito po, at makikita niyo po kung ano ang nangyari sa kanyang makina. Sana po subaybayan niyo po ito. Kuya, tingnan mo, grabe dito. Oh. 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 Sobra. Itong mga nakaraang araw po, marami pong tumatawag sa akin na yung mga seniors. Si Kuya, hindi pa senior. Ilang taon ka na, Kuya? 54. 54. Ako, 57. Malapit na. Malapit na. Sila pa, kami pa, yung mga nagdi-DIY ng mga sasakyan. Ngayon, bibigyan tayo ng konting backgrounder ni Kuya Ivan doon sa iyong Mitsubishi Mirage. Marami na siyang naging problema pero walang ibang mekaniko, ikaw lang talaga. Wala kang kinakausap na ibang mekaniko. Si ChatGPT, Ano ba yung nangyari sa Mirage mo? namamatay po, saka parang magaspang ang Ang andar? andar. Oo. Tapos nanginginig. Okay. So pag napunta po kayo sa traffic, idle, biglang patay ang sasakyan. Namamatay din. Namamatay. Bumabagsak ang minor. Mm. So anong unang step na ginawa mo? Dahil sabi mo, ikaw na yung nag-DIY. Dahil nagtanong ako kay ChatGPT, tinanong ko yun. Ay, nagtatanong kay ChatGPT. Tignan ko daw yung spark plug. Oo. Ayun po, nakita ko nga na medyo oily. Oo. Tapos, sabi ni ChatGPT, palitan ko daw yung PCB, PCB. Yung ano ba ibig sabihin ng PCB? positive crankcase Ventilation. Doon humihinga yung makina natin lalo na yung mga digasolina. So kailangan na mag-ventilate, no? Parang ventilator. O yung mga may sakit, di ba? May ventilator. Okay, anong ginawa mo? Bumili ka ng PCB. Yes, sir. Pagkatapos nung ilagay mo yung PCB, ano nangyari? Diba, okay, good, gumanda. Gumanda. Ayos, nakachamba yata si ChatGPT doon Kaso, after 3 days, Oh, nagbalik-balik uli ng gano'n. nagka-problema na naman. Anong ginawa mo after 3 days? Ano na naman sabi ni ChatGPT? Ay, checking ko daw uli yung spark plug. Spark plug. Di chinek ko uli, okay naman na yung dalawa. Oo. No, hindi na siya wet. Hindi gaya nung ano. Pero yung, ano ba ang tawag? Yung sa una, Oo. so medyo basa, amoy gas, pero hindi na oil. Oo. Gas. Sabi uli ni ChatGPT, baka daw yung ignition coil. Nako, parang naalala ko na kahapon, Glenn, no? Si Glenn yung cameraman ko. Yung kahapon si Kuya Abel, naka-anim na balik siya sa mekaniko. Kung ano-anong sinasabi. So, bili rin ng bili si Kuya Abel. Ngayon si ChatGPT, ganun din ang nangyari sa'yo. Nakailang tanong ka na kay ChatGPT. Ay, madami na ho. Sobrang dami. Oo, Tapos, naniniwala ka kay ChatGPT. O sige, ano nangyari yung pinakahuling tanong mo kay ChatGPT? sabi niya, palitan ko yung ignition coil. Pero Hindi ka na yung- naniwala. Hindi, pinalitan ko. Ay, pinalitan mo rin. Ano nangyari after mong palitan? Ganun pa din. Oh. Tas mayroon pa siyang binanggit. Subukan ko daw na palitan ko yung isang spark plug Oo. ng 1 heat higher. One Heat higher. hit higher. Oo. Pero wag daw tatlo. Kasi baka daw masira. Isa lang daw. Oo, bang. merong ganung intelligence si ChatGPT. Para daw masunog masunog daw yung gas. yung maganda yung mixture. Ba meron pala si ChatGPT pala parang mekanikong alatsamba din ano. So pinalitan ko po Tuesday. Yung Umayos. So pinalitan ko pagdating ko po ng bayan ng Marikina, Oo. naggagano na naman. Nag-jerk parang gano'n. Oo, sige. Pero naiuwi ko naman po sa bahay. Sabi ko, hanapin total lagi ko naman kayong pinanonood. At hindi na ngayon si ChatGPT ang Oo. hinanap nyo. Puntahan ko na po si Otto Rans. Pagdating ko po dun kanina sa Centro Mall, naggagano na naman. Tapos hindi na tulad dati na okay, tumutuloy. Pero ito talaga, hirap.
Tapos yung pagpaakyat talaga, kasi sa Antipolo, di ba, paakyat. Okay, oh. Talagang totodo ko yung gas. Kaya nalulunod. Ang pinaka-the best po talaga, i-scan mo. Tama po na mag-DIY kayo. Okay po yun. Kaso ang nangyayari, yung DIY natin, hindi naman talaga natin alam kung ano yung problema. So si ChatGPT, nagbibigay siya ng information. Yung kay ChatGPT, parang yung mga mekaniko na hindi naman niya na-check. Yun talagang problema, nagbibigay siya ng information. Which is wala naman ding mali dun sa sinabi ni ChatGPT. Kaya lang kung hindi mo talaga alam yung root ng problema, ay hindi makukorek yung problema ng sasakyan mo. Ito na po yung mga nakita nating mga problema. So sabi dito, doon sa P0011, BBT system o stored, matagal na to may problema ka po doon. So pag sinabing sa BBT, iyan yung variable valve timing. Wala na kasing distributor yan na yung nung araw ina-adjust mo yung distributor, gano'n. So nagkakaproblema ka doon. So sabi dito, minsan nagiging advanced ka, minsan naman hindi nagwo-work ng maayos yung variable valve timing mo. Pag hindi gumana yung variable valve timing mo, yan yung para kang, wala talaga, walang power yan. Minsan hindi talaga halos tumakbo at namamatayan ka pa dahil nawawala sa timing. Meron kasing BBT solenoid, katulad din ng problema nung kahapon, nung BIOS. Pinalinis ko yung BBT solenoid na yon. Kasi yung langis niya, puro sludge na. Yung BBT solenoid, may mga butas yon, gumagana yung solenoid, nag-open close yon. Pagka nabarahan yung butas nun, na dinadaanan ng oil, walang magkukuman doon sa variable valve timing, mawawalan ka ng advance. Kaya iyan, mamaya, kakalasin natin yung BBT, titignan natin. Tapos ang susunod mo, sir, meron ka ring problema sa camshaft positioning sensor. Dahil yung camshaft mo malamang napakadumi na niyan ng sensor mo, hindi niya na ngayon ma-synchronize yung galaw ng camshaft mo sa ibabaw, nandoon din kasi yung BBT, yung buong camshaft na yun, yung kabilang dulo nun, nandoon na yung BBT, yung variable valve timing yung gear. Tapos sa baba naman crankshaft positioning sensor. Pag hindi nag-match yun, yan din ang problema mo. Kala ko camshaft sa gulong. Hindi. Camshaft, cam. Kaya nga pag bibili kayo ng may shop. pag bibili kayo ng sasakyan, ano ba yan? DOHC. O OHC, overhead cam, or DOHC, double overhead cam, kasi dalawang cam yun. Tapos merong dalawang gear dito, at yun nga yung kinakabitan din ng BBT mo, yung variable valve timing. So napaka-importante ng camshaft positioning sensor para din dun sa timing. Malamang maruming-marumi na yan. Okay, meron ka ring problema sa oxygen sensor. Ay sir, meron akong kikwento dyan sa oxygen sensor. Ano ba yung kwento mo dyan? Sige. Di sabi ni ChatGPT, baka daw oxygen sensor naman ang problema. Oo. No? Pinalitan mo? Hindi. Ano ginawa mo? Kanina lang, dinala ko sa sa isang mekaniko doon sa may malapit sa amin. Okay. Ay, sabi ko, check-in nyo yung oxygen sensor. Ganyan. Ayaw nila check-in. Sabi baka daw spark plug lang, ganyan. Yan na naman, parang si chat-chat na lang mga yan. Sabi kailangan ko daw bumili ng 3 bagong spark plug. Nagawa mo na yun Palitan daw, kasi balik daw sa kanila. Doon na ako nag-decide, sabi ko, parang walang masyadong nag-decide na ako, hindi, diretso ko na, bahala na kung mamatayan ng sasakyan, diretso ko kay Autorans. Kay Autorans. Kaya yun, napunta na ako dito. So, yung oxygen sensor mo, madumi rin yan. Kung gaano kadumi ang makina mo, hindi ko pa nabubuksan yung makina mo kung gaano kadumi ang ibabaw ng makina mo, kapag nagkaroon ng combustion, marumi langis mo, dadaan sa oxygen sensor yan. Padudumihin din ang oxygen sensor mo at hindi na magiging maganda yung information na ibibigay niya sa ECU. So pagdating doon, wala na. Hindi na maganda ang mixture ng air and fuel mo. So meron ka pang problema, speed sensor. Ano bang nangyari dyan? Hindi ko na alam kung ano ba yung speed sensor. Yung speed sensor, yung ABS. Yung sa ABS. Hindi po ako nag-DIY kasi... Front left wheel speed sensor. Sa harap, dito sa side kaliwa. mo. Kasi po parang nahulog ako sa kanal. Nasira yan, kaya ang ingay. Okay. So, mayroon lang nagpalit ng mekaniko. Bumili lang kami sa auto supply kung ano man yung pinalitan niya. Tapos, hindi siyempre, bakit may ABS na umiilaw? Dapat wala. Gusto niya, singilin uli ako at buli uli kami ng bago. Hindi. Pero,
Para- research ko okay naman daw. Para palang si ChatGPT saka yung mekaniko na yun, parang pareha sila, pabili lang ng pabili. No? Pero Okay. si ChatGPT po kanina, Oh. yung sinabi ko dun sa mekanikong dinala ko sa oxygen sensor, pinipilit ko, sabi, pero magaling si ChatGPT, sabi niya, tignan yung oxygen sensor eh. May tas dalawa daw yung oxygen sensor. Bank Pero- 1, Bank 2. Oh. Para daw hindi masira yung catalytic converter. Stop lamp switch sa C1340, may problema ka. Sa ABS din yon. Tapos may problema ka sa B1477, yun nga, extraordinary low yung voltage mo. Ngayon, ito, Sir Ivan, Opo. lahat ng problema mo ay nanggaling sa neglect ng pag-aalaga ng makina mo. Napabayaan mo ang makina mo, hindi ka nag-change oil, siguro hindi mo nga nagagamit ng matagal, hindi ka nag-change oil, ang makina mo napuno ng dumi. Hindi lang basta dumi, nagputik ang makina mo. Yes, sir. Christian, nabuksan mo na ba? Halika, pakita mo nga sa akin dito bago ako pumunta doon. Halika dito, Christian. Tingnan ko kung gaano kadumi ang ang makina mo. Halika. Kasama niyo po ba siya? Yes. Sige. Nako. Hindi nga titino ang sasakyan mo kasi kahit na anong gawin mong pagdi-DIY, ay nako mga kapatid, tignan nyo naman. Wala ka bang panghalukay ubi dyan? Ito ay, ikaw ang witness, saksim buhay ka kuya. Ayan, mainit-init pa, pinabuksan ko makina mo, alam ko na kung anong problema. So ang BBT mo, ang BBT mo, talagang hindi na gumagana dahil sa dumi, napasok na ng ganito po yun. Hindi lang sluds ha. Hindi lang sluds yan, tignan nyo. Okay, Christian, doon mo, itapat mo sa ikaw ang magkalkal dyan, pakita mo. Dyan. Sige, pakita mo konti. Ayan. Sige, ayan, tignan nyo mga kapatid, kung gaano kadumi yan. Ngayon, bumili ka ng PCB, yung positive crankcase ventilation, sabi mo, 3 araw gumana. Siyempre, wala pang bara yun. Ang dumi ng makina mo, pumunta lahat ngayon yung dumi, doon sa bago mong PCB, wala na naman, sira na naman. Kaya hindi maayos ang iyong makina kapag hindi nilinis yan lahat. So hindi pwede na papaandarin lang natin ulit yan, sir. Pag bumara, yung mga dumi na yan doon sa oil galleries, maliliit lang oil galleries ng mga makina ng hindi gasolina, kakatok makina mo. Babara, yan nga, sinira na nga yung BBT mo Ayaw na mag-advance ng BBT mo, ayaw na ring mag-atras. So hindi na siya nag-automatic valve timing. Sinira na niya, binarahan na niya yung butas. Binarahan na niya yung butas din ng valve solenoid. Christian, pakitanggal mo rin yung BBT solenoid. So, yun ang problema ng sasakyan mo. Ang akala kasi ng marami, porke hindi niya nagagamit yung sasakyan, okay pa yung oil. Naku po, hindi po totoo yun. Ang oil, hanggat maari, 5 months lang, kahit hindi mo nagamit. Tulad yung kahapon, si Kuya Abel, nung hindi pa na-change oil, nanginginig talaga yung makina niya. Pero naayos ko na yung problema doon sa electronic coolant temperature sensor. Dati kasi pag start mo, pag ganun yung minor niya. Nung napalitan ko na ng ECT, okay na, wala na yung up and down ng minor. Pero mararamdaman mo, kapag gumana yung aircon, nanginginig yung engine. Yan. Pero pagka namatay yung aircon, aangat yung minor, nag-i-stable siya. Pero nandun pa rin yung panginginig. Alam mo, nung pinalitan ko yung oil, nawala lahat yung panginginig, tumaas yung idling niya, gumanda. Kasi pagka ang langis mo hindi na maganda, sumisikip din yung galaw nung mga mekanismo diyan. Pati yung camshaft, pati yung crankshaft, mayroong main bearing doon. Kapag yung langis mo hindi na maganda, masikip na rin yung ikot ng engine. Pag doon pa lang sa loob, sumikip na ang ikot ng camshaft at pati ng crankshaft, manginginig yan. Mararamdaman mo hirap yung makina. At diyan nagsisimula yung mga blow-by. Nagkakaroon ng problema kasi yung langis hindi maganda. Maitim na nung dinray namin. Pero nung pinalitan ko, nung langis namin, ito, yung bago naming langis, no? Pero meron pa rin kaming Repsol. Ayan. Pero ito, nung ilagay ko tong langis na to, mismo siya ang nagsabi, hindi na nanginginig, tumaas ang minor. Kasi dapat hindi ini-neglect yung pag-change oil. Napaka-importante niyan. Kahit sabihin mong 3 beses ko lang nagamit yan sa loob ng 1 taon, hindi po tama na i-maintain nyo yung
langis na yun dahil gabi-gabi meron tayong moisture. Ayan, tulad dito sa Antipolo, malamig, umuulan. Lahat ngayon ng mga makina na to na hindi na-i-start, sigurado may moisture yan. Ngayon, kung hindi mo ginagamit na 1 buwan, 2 buwan, naku po, ayan ang epekto. Mosing nga, ganun. Hindi ko, pag nakalimutan ko i-start, Oo. 1 buwan bago ko i-start ulit. Ayan ang BBT mo, kuya. Ito yung BBT solenoid. Yung variable valve timing solenoid. Ngayon, Christian, ang pag-aayos dito, halika rito. Ito, susuplayan mo to ng 12 volts, sinusuplayan mo, taka mo binubugahan dito ng carburetor cleaner para malalaman mo kung hindi siya barado. Kasi kung ganito mo lang yan lilinisin, hindi gagalaw yung solenoid, nandun pa rin yung dumi niyan. So, lalagyan ng 12 volts dito yan. No? Tapos, okay, pag nag-click, yan, bubugahan mo. Ganun ang paglilinis niyan. Tingnan mo. Ang matindi rito, yung BBT niya mismo, yun, hindi ko na maipapakala sa'yo. Yung kinakabitan ng timing chain. Ngayon, gusto mo puntahan natin doon para maituro ko sa'yo kung ano yung BBT. Para maituro ko sa'yo kung ano yung mga kakalasin. Tara, puntahan natin. Mga kapatid, nandito na tayo sa makina nitong Mirage. Ayan, tignan nyo. Punong-puno na po talaga ng sluds. Hindi lang ordinaryong sluds to. Tignan nyo. Ngayon ito, hindi ko to pwedeng sabihin na linisin ko lang yan, tanggalin ko lang ganito yan. Bababa lahat yan doon sa crankcase. Pagbaba sa crankcase niyan, babara na yan sa oil galleries. Sabi ko nga kanina kay Kuya Ivan, ito ay neglect sa pag-change oil. So ito ay hindi pwedeng pababayaan mo lang ng ganyan. Yung mga makina natin, napaka-importante talaga na dapat lagi ka nag-change oil. Kaya yung pagpunta mo pa lang dito, nung nakita ko na yung na-read doon sa scanner, alam ko na yung problema mo. Itong BBT na to, kailangan niyang buksan din. Dahil ito, hindi na yan uma-advance. Sigurado punong-puno ng dumi. Tapos yung camshaft positioning sensor, ito. Pag ikot nitong camshaft, tingnan nyo yung dumi na nasa paligid. Ayan So wala nang mabasa to. Kaya tuloy, nagkakaproblema na rin yung starting nito dahil kapag hindi nag-synchronize yung camshaft saka yung crankshaft, hard starting yan. Ngayon yung amoy nito, mabaho na, overheat na to nasunog na yung langis nito kaya pagdating nyo kanina, ano sabi ni Engineer Russell? Masyado mainit. Mainit yung makina. Iba na yung amoy. Amoy sunog. Iba na yung amoy. Overheat kasi nga sunog na tong langis na to. Kaya ito, ang aking recommendation dito, top na to. Bababa natin ang cylinder head. Kasi pag hindi naman natin nalinis talaga ng tuluyan yan, pati yung ilalim, babara yung mga ano na to. Tignan nyo to. Glenn, lapit mo. Ito, kuha tayo rito. Babara yan. Doon sa loob ng ng mga oil galleries mo. Kuya, tignan mo. Grabe dito. Sobra. Naninigurado na ako na daling ko na sa inyo kasi alam kong hahanapin nyo yung pinaka-root ng problem. Mga kapatid, ito tandaan nyo kapag ka langis na pang diesel lang yon. Kapag ka langis na pang gasolina, pang digasolinang makina lang yon. Tandaan nyo, kapag yung langis na pang diesel inilagay nyo sa digasolina, pwedeng ganyan din ang mangyari. Dahil ang langis na pang diesel ay tadtad yan ng panlinis, tadtad yan ng mga detergents. Lilinisin niya yung makina, yung loob ng combustion engine para hindi sumama at hindi maging madumi at maging katulad nito yung laman loob ng makina ng mga diesel. Ganun katindi yung mga diesel engine oil. Tadtad yan ng detergents. Kapag ka naman yung digasolinang langis ay ginamit mo sa diesel engine, wala namang panlinis masyado yun. Kakaunti lang ang panlinis nun. Hindi niya ngayon kakayanin na suportahan yung compression engine at sigurado ilang linggo lang kakatok ang makina mo kapag langis na pangdigasolina ang ginamit mo sa iyong diesel engine. Kaya may mga langis, katulad ng mga langis namin dito, itong Repsol at maging yung bagong-bago naming langis na Eni, yung mga langis po na yan ay pwede sa digasolina at pwede sa diesel. Yung mga low SAPs po na mga diesel engine po namin at gasoline engine oil. Kapag po kayo bibili ng engine oil, yun ang hanapin nyo. Yung mayroong S at mayroong C.
Pagka nakalagay doon ay API SN, ibig sabihin S, spark ignition. Tapos pag may nakalagay doon na C3, C4, C5 or compression na engine, pag wala yung C, pang gasolina lang yun. Pag wala naman yung S, pang diesel lang yun. So merong nabibili API SN at mayroong C doon sa baba. Okay mga kapatid, tandaan po natin, wag nating ini-neglect yung pag-aalaga, yung pag-change oil sa ating mga makina or else ganito po ang mangyari sa inyo. Hanggat maaari, ang inyong langis kahit na yan ay mamahalin or magandang langis dito sa Pilipinas dahil sobrang tindi ng traffic dito, hindi rumirehistro sa speedometer mo pero yung ikot ng makina mo, akala mo tumakbo na yan ng 10,000 kilometro. Kaya 5 buwan, change oil muna, 5,000 kilometers, 6,000 kilometers, i-change oil muna bago pa maging ganito ang itsura ng makina mo. Mga kapatid, Kuya Ivan at si Bogs, halika, pakita ka dito, Bogs. O yan, mga taga-tagig po kayo. San Mateo. San Mateo. O, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po. O. Mga kapatid, maraming salamat po.